Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte eh. Okay, magbabalik ulit ako. Edgar Mihorada, taga Pilar Bohol, OFW sa bansang Spain. Okay, kasi may nagtatanong naman kasi kung saan daw ako sa Bisaya. Bisaya ko ha. Para sa intro to, para malaman ninyo na ako'y Bisaya. Bisaya kadyo kong daka, taga Bohol ko ha. Taga Pilar. So, niya ako diri naningpad sa laing lugar, sa laing parte sa kalibutan para mabuhi ta adlaw-adlaw ba. Labi na karon sa krisis sa panahon karon. Ako, kailangan natin kumayod. Lalo sa Pilipinas. Talagang kayod marino. Yan ang kasabihan, kayod marino. Mga seaman ba? So, kumusta mga OFW natin, mga kapwa natin OFW, sa mga Pilipino na nagtsatsaga sa Pilipinas sa mga hindi inaasahan naman nangyayari sa atin ngayon. Na mayroon nga ako nakita na itong nangyari ngayon as sobrang mas mahirap to resolbahin kaysa COVID-19. Yan ang mga sa mga analyst na mga nakikita ko. So mas to ngayon, mas crisis to ngayon nangyari kaysa COVID. Kahit sino naman talaga sobrang crisis kasi itong nangyari ngayon sa pagbagsak ng lalo sa sa piso natin, sobrang bagsak. Wala. So kailangan talaga natin na itong susunod na leader natin ay kailangan talaga Duterte na. Yan na talaga, diretso na talaga tayo dito sa kanila. Gaya nung napanood niyo nung bandang bungad si Bishop Efren Perez. Grabe ang suporta. Ito, repost ko to sa kanya, i-repost ko to siya. Na although nagawan ko to siya ng reaction, gagawan ko ulit to ngayon. Kumusta na kaya ang kanyang panawagan na gustong ibalik ang mga Duterte? Mukhang may bonus pa kasi nakikita ko nung nakarang araw, gusto pa ang tatakbong vice presidente ay kapatid ni VP Sara, si Baste. Yan din ang ko na-vlog ko rin yan ha. So ayun. Ipasok natin si Bishop Efren Perez sa kanyang homily. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo, ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga Caloocan, Zambales,
Pampanga. Aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino. Natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya. Huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never! And never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo. Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. Huwag nilang gamitin yon na panakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oo, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako po'y nagbibiro lang, pero iyon po'y katotohanan. Kung iyan napupunta sa tama. Kung binibigay natin sa 4-piece. Ako! Yang dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. 1 oras lang ang naipapile 8 hours. So walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung 4-piece, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. Ako'y inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas. At ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yun, ako po ay matutuwa. Sabi ko nga, na-feature ko to siya nung di ko na matandaan kung kailan. No, binalik ko lang to ulit. Para ang kanyang panawagan ngayon, unti-unti nang natutupad, unti-unti nang nadidinig. Lalo sa mga ano ngayon. Napanood niyo ba yung mga survey ngayon? Yung mga vlogger dyan na nagtsatsaga din sila sa survey. Matindi si VP Sara, nilalampaso yung mga kalaban niya.
Ilang porsyento yung lamang niya doon. Ang lakas ha, ang laki na agwat. Although, ang kanyang ngayon, si Leni Robredo, nawala sa nawala sa anino itong si Martin Romualdez. Ano kaya nangyari nito? Bakit imbis na noon kasama pa to sa mga survey pero ngayon tuluyan ng nawala si Martin Romualdez. So ito na ngayon 'yon. Ang nangyari nitong si Bishop Efren Perez na gusto talaga nang ibalik ang mga Duterte. Kasi yun ba sabi niya na ang daming takot kasi nga matitino ang mga Duterte. Obispo na nagsabi yan ha. Hindi ho yan binayaran ng mga Duterte yung mga yan. Sabihin na naman kasi pag nagsalita, kapag kampihan mo ang mga Duterte, bayad daw. May pera daw natatanggap. Ano ba yan? Di pa pwede tayo magsalita. Bakit yung kay Bongbong Marcos? Yun ang totoong may bayad. Yung iba nga dyan, umaamin naman talaga. May mayroon silang mga allowance. Nako, sino nagbibigay ng allowance sa kanila? Galing sa gobyerno. Saan galing yung pera na yon? Sa atin. Tayo ang nagbabayad sa mga vlogger na yan na pilit nilang iahon si Bongbong Marcos. Ngayon, lubog na lubog si Bongbong Marcos. Kaya ito mga pare ngayon, nagsalita na, ang daming mga pare na panonood ko ngayon na nagsasalita rin sila tungkol dito sa dito sa panggobyerno natin ngayon. Grabe yung nila. Apektado sila sa pagpatakbo ng gobyerno natin ngayon. Kaya lang, may iba pa rin na pare dyan. Alam nyo na kung sino yan na baluktot talaga, pilipit ang utak, kaya siya nandun pa din. Pinagtanggol yung mga gumagamit ng mga tawas. So itong itong obispo na to, isa na to sa nakikita ko na sumisigaw na ibalik ang mga Duterte. Mga ordinaryong tao, yung mga magsasaka, basta mga ordinaryong tao. Ultimo nga mga batang maliliit mga musmus pa Mga Duterte ho ang gusto. Di naman yan tuturuan mo. Mayroon ako napanood yan na bata. English speaking. Hindi yan tinuturuan daw ng nanay. Yung nanay niya na interview. Hindi daw talaga yan tinuturuan. Biro mo ang gusto niya, si VP Sara ang magiging presidente. At nag-birthday si Tatay Digong, binati niya rin ng birthday. Napahanga ako sa bata na yan. Kalit-liit pa, politician na. Kasi, sabi ng nanay, hindi namin tinuturuan yan. At ito na ngayon nangyari nga mula sa musmus na mga bata. At ito ngayon ang mga obispo, itong si Bishop Perez na nagsalita na gusto talaga niya ibalik itong mga Duterte para titino. Ang nangyari daw kasi, itong sa gobyerno natin ngayon, yung mga purpose, yung mga nabanggit niya kanina, nakakaano naman, para sa akin yung mga ayuda-ayuda ba? Isa rin yan sa ayaw ko talaga. Kasi tinuturuan ang mga tao ngayon na magiging tamad lalo. Kasi dapat ang gobyerno, bago ito mangyari, itong sobrang crisis ngayon, ang gobyerno kasi tinitingnan nila yun kung paano talaga solusyonan yung mga walang mga trabaho. Lalo to ngayon. Lalong babagsak na walang trabaho kasi sinong mga negosyante ngayon apektado nito. Kahit saan na tayo pupunta ngayon, apektado lahat. Gawa nitong crisis sa langis. Lahat naman kasi itong tuwing galaw natin ngayon, gasolina, crudo, lahat yan langis. Ang tuwing galaw natin ngayon. Kaya ito yung pinaka masaklap na nangyari sa atin ngayon. Imagine natin balikan natin yung COVID-19. So 2019 ho yun. Pero ang pinaka-effect nun, 2020. Doon ho tayo na apektuhan ng gusto. So 2020, ulit na naman ngayon. March din yun tawag nito, yung quarantine, yung mga social distancing, yung hindi ka pwedeng lalabas, March din yun. So, eksakto, 6 years ngayon, eto, crisis ulit. At least yung COVID-19, mas malakas ang panggobyerno ni Tatay Digong nun. Unlike ngayon, nako,
Si Bongbong Marcos, hindi nga niya alam kung saan aangkat na ng mga langis para isupply itong susunod pa na mga buwan. Mayroon dumating daw, pero paano kung maubos yan? So, ito pa yung presidente natin ngayon na wala talagang kadiskarte. So, si Tatay Digong, imagine ninyo, yung mga project niya noon, yung build. Nagawa man yung paraan yun. Although nagka-utang-utang din tayo noon. Tumaas din ang ating utang noon. Ngayon, tumaas ang utang natin pero wala tayong mga project sa Pilipinas. Wala kayong project sa gobyernong ito. So, Ginoo ko. So, Bishop Efren Perez, sana maglabas pa ho kayo ng panalangin na itong mga Marcos tuluyan ng mawala dito sa kanyang panggobyerno kasi lahat dito nagiging kawawa talaga, Bishop. So, ito yung obispo, sabi niya, na hindi siya takot makulong, hindi siya takot mabas, hindi siya takot na magalit ang taong bayan sa kanya. At least naglabas ang kanyang saloobin talaga doon. Na gusto talaga niya ibalik ang mga Duterte. Oh, kailan yun? Kailan pa yung video na yan? Kailan video na yan, ha? Kaupo lang siguro ni Bongbong Marcos yan. Reklamo na kaagad itong mga nasa simbahan. Ang mga nasa simbahan na matitino, reklamo ho yan. Kagaya dito kay Padre Obod, sino pa yung mga obispo ho dyan, yung sa Cebu, itong si Cardinal Uy, na taga-galing din ng Buhon, reklamo din yan sa gobyernong ito. Pero yung mga matitino lang ho yan, nagre-reklamo na. Pero yung mga iba dyan, kagaya ng adik na na obispo, pare, yung Flavi na yan, at may isa pa, Reyes ba ang apelyido nun? Yan ang titingnan natin ngayon kung unti-unti nang tumatalab itong dasal ni Bishop Efren Perez, akala ko Efren Reyes, Efren Perez ang kanyang dinadasal. Ang dalangin niya ay matutupad na. Kung hindi lang Duterte ang isang mananalo nito, kung hindi dalawa pa siguro. Okay? Bago matapos ang video, susuporta po ko kay VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente by 2028.